Hana, napag-usapan ba yung budget ng OVP? Oo, Pinky, kahit sa uling araw ng deliberasyon ng 2025 national budget, hindi pa rin nagpakita si Vice President Sara Duterte upang idepensa ang budget ng kanyang opisina. Walang kinatawan dito ang OVP kahit na ito na ang huling pagkakataon na depensahan ang budget ng kanilang tanggapan. Naging mainit ang manifestasyon kanina ng mga mambabatas dahil sa no-show ni VP Sara sa plenaryo. Para sa isang mambabatas, malaki ang pagkakaiba ng paggamit ng pondo ng OVP sa pamumuno ni dating Vice President Leni Robredo at ni VP Sara Duterte. Anya, kahit maliit ang budget ni Robredo noon, nagawa nitong magpatupad ng mga programa para sa pandemya ng may transparency at wastong paggamit ng bawat piso. Samantalang higit sa kalahati ng hinihinging budget ni Duterte na 2.073 billion ay na-realign sa ibang ahensya dahil nakukulangan sa detalye ang mga mambabatas sa budget hearings. Muli ring pinaalala ng mga mambabatas na yan ang confidential funds na nagkakahalaga ng 125 billion pesos na naubos sa loob lamang ng 11 days noong 2022. Gayun din si Representative Franz Castro ay nagmanifest ng amendment para tapyasan muli ang budget ng OVP mula 733 million pababa sa 529.5 million. Kasunod nga nitong hindi pagpapakita ni VP Sara Duterte dito sa Kongreso. Sa kabila ng kawalan ng kinatawan mula sa OVP, una nang sinabi ng House members na hindi nila nais magkaroon ng reenacted budget at tiwala silang matatapos ang proseso sa tamang oras. At dahil nga inihayag na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng General Appropriations Bill, kaya ito'y na-certify as urgent upang mapabilis ang pagpasa. Ngayong araw, inaasahan ng maaprubahan ng Kamara ang panukalang pambansang budget para sa susunod na taon at patapos na ang plenary debate para sa 2025 national budget. Pinky? Hana, i-follow up ko lang yun, kasi hindi ba... Hana, so dapat 2 billion Yes. yung sa Office of the Vice President. Pagkatapos noon, nang hindi magpakita nga si VP Sara, ay ang kanilang naging usapan dyan, gagawing 733. So ngayon, meron pang manifestation, sabi mo nga, kay Congresswoman Franz Castro na mula 733 ay gawin itong 529? Yes, oo. Sa katunayan, Pinky, isasalang pa itong 2025 national budget sa period of amendments pagkatapos nitong plenary debate kung saan posibleng ang itulak ni Representative Castro ang kanyang personal amendment para muling bawasan yung budget ng OVP. Ang final version ng national budget ay magdedepende sa magiging resulta nitong amendments bago tuluyang ipasa sa ratifikasyon o ratification at sa huli ay lalagdaan ng Pangulo. Hana, ano ang naging reaksyon ng mga mambabatas dyan sa Kamara pagkatapos ihayag ni VP Sara Duterte na dadalo siya sa Senado para idepensa yung budget niya kahit na no-show siya dyan sa Kongreso? Actually, Pinky, tinawag na selective ni Representative Abiong, yung budget sponsor ng OVP, si VP Sara dahil sa hindi nito pagsipot sa plenary debates sa kabila ng confirmation of attendance niya sa Senado. Para sa kanya, hindi pwedeng iisang chamber lang ang pipiliin ni VP Sara dahil mandato niyang depensahan ang budget ng kanyang opisina dahil pera daw ito ng taong bayan. Balik sa'yo, Pinky. Maraming salamat sa'yo, Hana T.